Next, kay John. Medyo mahaba yung kanyang tanong. John Magdurulan. Sir, good day po. Hihingi po sana ng advice po. Nag-JO po ako. Ibig sabihin ng JO, job order. Nag-JO po ako sa Capitol for May 2021, June 2022. Pinakuha na po ako ng TIN number noon. Ngayon pong December, kukunin ko na po sana TIN ID naman. Pina-check kung may open cases daw po ako. Ngayon po, meron 6 cases simula nung nag-start ako ng May 2021. Umabot pa po ng September 2022. Di ko daw po kinlose. So, i-correct ko na lang yung iba niyang sinasabi kasi mali yung spelling. Yung sa compromise penalty naman po, hindi daw ako nakapag-file online. Ang alam ko po is yung 500 pesos na binayaran is yung sa online, iba daw po yun. At sa capital po, may binabawasan na sila noon. Kaya akala ko po, yun na yung binabawasan sa BIR. Hindi daw po. Ngayon po, pinapabayad ako ng 11K po. Nagulat lang po ako at minimum lang naman po rate namin sa JO nun, sir. Pinapapile na po ako ngayon online para daw matigil yung compensation na 1,000. Pero wala rin po kasi silang binibigay na notice. So, na ganun po na hindi pala ako nagpa-file quarterly every 3 months. Pa-health naman po, sir. So, linawin po natin yung trabaho ng JO. Ang mga JO po sa government agencies, whether local or national, hindi po sila employee. Hindi po sila employee, government employee. Lumalabas po silang self-employed. So, kung under po ng BIR Revenue Memorandum Circular, I forgot na kung anong Revenue Memorandum Circular yan. Ang job order po ay required mag-register. Required po sila mag-register. Required po sila ng books. Required po sila mag-issue ng OR. Parang ano din, self-employed individuals and practicing professionals. So, dun sa kinu-question niyang may open cases daw siya. Ang open cases po ay required ka mag-file ng tax return pero hindi ka nag-file. So, nag-open case siya. Open yon, nakahang. So, ang remedy nun, yung open cases na yun, para mag-close na sa system ng BIR, ay mag-file ka. Kung merong babayaran, fail lang. Ngayon, tapos sinasabi niya na yung 500 pesos na binayaran niya, yung 500 pesos po na binayaran niya, ayan ay registration fee lang. Annual registration fee po yan na 500 pesos na parehas lang din sa mga self-employed individuals and practicing professionals. So, hindi tayo empleyado ng government agency. So, kaya pinag-register ka sa BIR at nagbayad ka ng 500 pesos annual registration fee. Tapos, nagkaroon daw siya ng compromise penalty. Talagang magkakaroon kayo ng compromise penalty kapag merong open cases, which is correct naman kasi required ka mag-file ng tax return pero hindi ka nag-file. Okay? So, 1,000, 1,000, 1,000 yun. Ang minimum nun, compromise penalty, 1,000, 1,000, 1,000. Even if zero yung tax na babayaran mo, 1,000 compromise penalty, bawat tax return yan. Tapos, tama yung, hindi ko lang alam kung tama yung computation ng compromise penalty, pero may compromise penalty yan for open cases kasi hindi tayo nakapag-file. So, anong dapat gawin ni John Magdurulan? Ang dapat mong gawin ay mag-close ka ng registration immediately. Mag-close ka po ng registration immediately sa BIR kung saan ka nag-register sa RDO using the BIR Form 1905. Ngayon, how about may open cases, sir? Yung open cases mo, pwede yan, i-file mo siya para mag-close or para mag-close sa system ng Bureau of Internal Revenue. Paano naman, sir, yung aking compromise penalty? Ngayon, ang compromise penalty po kasi, wala po kasing authority yung RDO at yung pinakamababa sa RDO para mag-minimize or mag-cancel ng compromise penalty. So, ang remedy mo dito ay dyan, sumulat sa Office of the Commissioner of Internal Revenue. Kasi yung Commissioner of Internal Revenue, may authority siya mag-cancel o magpababa ng compromise penalty. I-state mo lang ano yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng open cases and the resulting compromise penalties and request of the Office of the Commissioner na babaan yung compromise penalty kasi minimum wage ka lang naman as you stated. As job order ka sa capital o sa munisipyo, city. Para babaan or i-cancel yung compromise penalty na ini-impose sa iyo.
So, pwede mo i-attach doon sa letter mo. Mag-attach ka ng mga supporting documents like your, yung proof na job order ka. Kung merong award or merong certification na job order ka. Yung nag-register ka, yung certificate of registration mo, attach mo rin yon. Attach mo rin yung compromise penalty na binibigay sa iyo, computation, galing sa RDO, para may proof ka o substantiation or proof doon sa iyong sinasabi request sa Office of the Commissioner of Internal Revenue. Tapos, i-copy furnish mo yung pinakamataas sa kanya, yung Department of Finance Secretary, kasi kung hindi a-action yung Office of Commissioner of Internal Revenue. Tapos, maghihintay ka, pag wala pa rin 15 days, kasi 15 days dapat sasagutan sila. Pag wala pa rin 15 days, mag-follow up ka sa Office of the Commissioner para babaan or much better cancelahin yung inyong compromise penalty. Okay? Liwanag po ba? So, habang hindi ka pa nakakapag-close ng business mo as job order sa Bureau of Internal Revenue, mag-file ka. Mag-file ka ng 000 tax return. Kasi hindi ka na job order, wala ka nang kinikita as job order, mag-file ka ng 0 tax return using the ABIR forms natin. Na dina-download lang yan sa BIR website. Pumunta lang kayo sa BIR website at i-download nyo yung ABIR forms na yon. Tapos i-file mo siya ng 0. So, i-file mo siya ng 0, i-file mo siya online, makaka-receive ka ng email notification, confirmation na nakapag-file ka na, dapat on time. Mag-file ng 0 online using ABIR forms on time para wala pa rin penalty until makapag-close ka ng job order registration mo sa Revenue District Office kung saan ka nag-register. Yun ang ating remedy para sa inyo. Yan din po ang remedy natin para sa mga job order na ganito rin po yung cases kay John.